kasama ko si veteran comedian din, Derf Febrado. Nung siguro before siya umalis papuntang States, kinuha niya ako sa corporate gig. Kaming dalawa. Nag 45 minutes siya, ako 15 lang. 15 minutes. So, host nun si Papa Jack. So, inintroduce kami ni Papa Jack. Ito na, ang pinaka nakakatawang mga comedian sa balat ng lupa. Nasa intro. Totoo, nasa intro din, pare. Oo. Parang hindi ko alam kung makakatulong ba yun. Mas maganda kasi yung na lang, yung parang kung i-introduce ka nila, yung credentials mo na lang, hindi yung masyadong lumbog, masyadong hinay. Kasi nandun na agad yung parang tangki na sino ka ba? Oo. Tingnan nga natin. Ba yan sa mga kilala ko ng nakakatawa din? Oo, iambing ka na nila. Lalo na kung meron sa kanila yung kunyari may mga bangka dun sa office. Tangina, nakatingin na agad sa yan. Pinapatawa ko tong office na yun, ikaw naman. Parang gano'n. So, parang sabay nag-straight body lahat nung sila. Pinaka nakakatawa mga ba? So, medyo mahirap yung ganun. Parang shit, paano mo babasagin yung... Ano nangyari nun? nakakatawa kasi inintroduce kami ni Papa Jack, diba? Ito na ang pinaka... Ito kaya nga si Papa Jack. Ito na! Pinakakatawa, mga tanga! Lilang! So, sampa ako, pucha. First 3 minutes, walang nakikinig. Tapos sumigaw ako ng, gumanon ako. As in, Tapos nagulat yung nakapila sa buffet. So, dun sila natawa. So, dun ginawa kong parang puhunan ng set ko yung nangyaring. So, nagugulat ka na lang. Hindi, parang may nangyaring something na bigla akong nanggulat. Nakalimutan ko na yung set ko nun eh. Tapos, ang ginawa ko, since hindi naman sila nakikinig, pinatawa ko sila using observation dun sa environment. Kasi sayang naman kung hindi nila masulit yung 10 to 15 minutes na walang nakinig. Nahiya rin ako. So parang nag-crowd work ako. And then after 15 minutes, si Derf sampa siya. 45 minutes! 45 minutes siyang nag-set. Yung first 10 minutes, pinakinggan siya. After nung 10th minute, bumalik na lahat sa buffet. So parang ganun kahirap. So parang minsan kakausapin mo dala yung mga nakikinig sa harap eh. Oo. Yun ang problema dun sa mga hindi alam yung stand-up comedy na style natin. Yung sinasabay tayo sa pagkuha ng pagkain o yung yung habang kumakain, hindi nila alam eh. So minsan wala rin silang idea kung saang slot talaga yung pinakamaganda. Kaya nga yun din madadala ng experience na sabihin mo na beforehand, wag nyo kaming ilalagay sa dinner time. Oo. Lagay nyo kami bago or pagtapos na yung dinner. Mas maganda talaga tapos na. Yung bago kasi nagmamadali sila kumain eh. Nakatingin sa lechon. Oo, tangina yung gutom. Ang hirap din patawanin yung gutom eh. Lalo na pag party, ang pinunta lang naman ng mga empleyado din, raffle. Uminom, tsaka makipagtsikahan dun sa mga crush nilang poke ng ina nyo ha. Huwag ka ganyan, baka hindi ka kunin. Kahit na magkwentuhan kayo, bayad naman kami. Nakalimutan ko sinong comedian yung nagsabi sa raffle nun eh. Ikaw yata, James, o baka si Victor? Na yung raffle daw pang hostage daw ng empleyado ba yun? Oo. Si Victor. Oo. Kasi yun eh, kaya nga nilalagay yan sa huli. No? Tsaka yung pinaka, diba, yung pinaka grand prize talagang sobrang huling. I-hype talaga nila yun eh. Oo, at mamaya, i-announce natin ang mananalo ng iPad, Casey. Lalo na yung mga TV, yan, yung mga Brand new rice cooker. Sulit ang kulitan, bitin sa tawanan. Catch the latest episodes on YouTube, Spotify, or wherever you listen to podcasts. Dito lang sa Fast Lane with VinFast.